Ang Diyos ay mag-ahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit, sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit, pakatandaan ninyong nalalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Good evening po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi, good evening. Sabihin sa katabi, it's good to see you again. Nandito ba yan kagabi? Sino ang nakatatlong gabi pumalakpak ng malakas? Sino po yung may absent o yung ngayon lang, taas ang kamay? Well, welcome pa rin po sa inyo. Kami po'y natutuwa na makasama kayo. Pero alam mo ninyo mga kapatid, huwag nating kalilimutan, tayo po ay makikiisa ngayon sa buong mundo sapagkat ngayon, October 5, ipinagdiriwang natin ang World Teachers Day. Palakpakan natin ang ating mga teacher. Mabuhay ang mga teacher. Meron ba mga teacher dito? Taas ang kamay. Happy World Teachers Day. Ayan. Happy World Teachers Day po sa inyo. Alam mo ninyo, tinitingnan ko kung binabalikan nyo po itong ating mga misa, tinitingnan ko yung mga nagsisimba online. Nandun yung mga teachers namin. Nako, sa aking kaklase, saka yung mga kasakristan ko, Melanie, no? Nagsisimba si Ma'am Flores, si Ma'am Andan,
Yung mga teacher ko nung elementary at high school, bukod pa sa aking nanay, nakalagay yung nanay ko, nagsusulat pa, Mama is watching. Diyos ko, makinapitalize mo pa lahat. Mama is watching. Marami nagsisimba kasama natin online. At lalo na yung mga teachers, sa misang ito, 3 gabi, ipagdasal natin lahat ng mga naging guro ng buhay natin. Nung ako po ay nasa seminaryo, tinanong ako nung aking teacher at formator, kagabi kasama kayong aking mga kasakristan nung high school, kami nagkape-kape muna. Marami ho sa mga naging pari, naging sakristan. Pagdasal niyo po ang mga kabataan. Pasalamatan natin, palakpakan natin ang mga kabataan ng inyong simbahan, itong mga nagsiserve sa atin. Pagdasal niyo naman ho, no? Kanina mayroon akong dinalaw na pamilya, no? Yung maliit, hindi ko alam kung nandito siya, sana gumaling na siya, gusto daw niya maging pare. Mayroon akong parishioner, nagsimba siya, 3 yung anak niyang lalaki. So isang Sunday, nakita ko, sabi ko, sister, total naman 3 yan. Pagpariin mo naman kahit yung isa. Ang bilis yung sagot niya, ayoko nga, sayang naman ang pogi-pogi ng anak ko. Sabi ko, anong tingin mo sa akin? Nakalimutan mo yata pari ang kausap mo. Ano pag pogi sa iyo, pag pangit, magpari na lang? Grabe ka, ha? So itong aking pong teacher sa seminaryo, tinanong niya ako, Hans, kung sakaling hindi ka magiging pare, ano ka kaya? Ano nakikita mo sa sarili mo kung hindi ka maging pare? Sabi ko, well, Father, bukod sa pagiging artista, ayan, ganyan din ang ginawa niya, tinawanan lang niya ako. Ganyan-ganyan. Pero biro ho, gusto ko maging teacher. Gusto ko maging teacher. Kaya pagdasal natin ng ating mga guro, at pag sinabi nating teacher, ito yung mga taong naniwala sa atin. Ito yung mga taong nagtulak sa atin para maniwala. Tayo po ay nasa 3 gabi na. Ang bilis so patapos na ho bukas. Kung naalala nyo sa unang gabi, lahat tayo pare-pareho, sabay-sabay naniwala na sa Misyong Pilipino 2023, tatanggap tayo ng bagong biyaya at himala. Amen! Pumalakpak na tayo bilang pasasalamat sa ating Panginoon sa mga biyaya at himala. Kaninang umaga meron na akong naikwento si Sister Bioli sa akin. Meron ng isang nag-share ng kanyang himala. Hindi ko nasasabihin kung sino siya. Talaga naman hindi ko kilala kung sino siya. Basta ang kwento, no? Alam na ng Diyos kung ano yung ginawa mo at pinalitang kagad ng Diyos, doble-doble. Mas marami. Kaya kung meron kayong mga kwento na ho ng biyaya at himala ngayong misyong 2023, maaari nyo na po yung ibahagi rin. Ikwento nyo rin ho yan. Hanggang ngayon po ba, 3 gabi na, naniniwala kayo na kagaya ni Sister kanina, kayo rin ay tatanggap ng biyaya at himala? Amen. Pag amen po ang sagot ninyo, sa aking sasabihin, papalakpak kayo. Kung naniniwala kayo sa mga sasabihin ko, papalakpak kayo ng malakas. Tandaan ninyo, kagaya ng sinabi ko, nakikinig ang Diyos. Pagod na ba kayo? Nakikinig nga kayo sa akin kahapon, ha? Tanong yung katabi, pagod ka na ba? Yung mga wala, hindi nila alam kung ano yun. Yung mga wala kahapon. Kung ang sagot ninyo ay amen o naniniwala kayo sa sasabihin ko, papalakpak kayo ng malakas. Kahit yung mga nagsisimba online, maaari kayo makiisa sa amin. Una, naniniwala ako, Father, na ako ay makakaranas ng pagmamahal. Na ako ay liligaya muli. Na ako ay makapagbabayad na. Na ako ay babayaran na. Ito, tingin ko mukhang champion lahat dito. Na ako ay magkakapera.
Grabe, yung isa nakataas pa yung kamay, no? Para mas, Lord, unahin mo na ako, Lord. Ano pa nga ba yung mga pinaniniwalaan natin sa buhay ngayon? Ha? Tanungin mo yung sarili mo ngayon, bukod sa mga sinabi ko, ano pa ang mga pinanghahawakan, pinaniniwalaan mo sa buhay? Doon po sa Baraswain Church. Nasaan po ba yung Baraswain Church? Malolos sa Bulacan. May mga taga Bulacan dito. Yung Baraswain Church ho, meron po doon dati isang babae na kung tawagin nila si Bente. Si Bente ho, medyo may problema sa pag-iisip. Pero itong si Bente, araw-araw, tuwing umaga, pupunta yan sa public toilet ng simbahan, lilinisin niya yung banyo. At pagtapos ng linisin yung banyo, siya po ay pupunta sa opisina ng simbahan, kakatok, at sasabihin niya, 20. Kaya simulan tinawag siyang 20. And everyday naman ginagawa niya yun, kaya binibigyan nila. At least, may ginagawang mabuti. Laki-laki ng katawan mo, tamad-tamad mo. So binibigyan nila lagi si 20. Isang umaga, biniro nila. Pagtapos maglinis ni 20, pumunta ng opisina, kinatok yung salamin ng opisina. Tapos sabi niya, 20. Biniro. Ang ginawa, binigyan ng 100. Alam niyo ginawa ni 20? Niyukot niya yung pera, ibinato pabalik, at ang sabi niya, 20. 20. Mabuti pa to, may kulang sa pag-isip, pero alam niya kung ano ang sapat at dapat. Tama pa ba yung mga pinaniniwalaan mo sa buhay? Nag-iisip ka pa ba ng tama? Tama pa ba yung mga pinaniniwalaan? Mabuti pa ba? Pangatlong gabi na, ito yung aking pangatlong hugot. Alam ko naka-ready na yan. Na natutunan ko lang kagabi doon sa aking mga kasakristan. Alam mo ba, Father Hans, kapag nag-iiwan ka ng quotable quotes, ang bilis ng mga nag-ooperate, pinaplash ka agad sa gilid. Kaya makikita mo biglang aangat yung mga cellphone, pinipicturan. Akala ko ako ang pinipicturan. Yung palang mga sinasabi ko, eto na, para sa ikatlong gabi. Tandaan nyo ito. Iwas luho para iwas luha. Bawas yabang para bawas utang. Amen? I-show kagad yan. Iwas luho para iwas luha. Bawas yabang para bawas utang. Kung ano-ano mga pinaniniwalaan mo, sa tingin mo kailangan kagaya ka rin ng lahat. Sa tingin mo, mamahalin, yayakapin, paniniwalaan, gugustuhin ka nila kapag meron ka na rin ng iba. Ayusin mo yung pag-iisip mo. Sabi nila, the only permanent thing in this world is change. Ang tanging permanenteng bagay sa mundo ay pagbabago. Sa ikatlong gabing ito ang ipagdasal natin sa Diyos. Lord, prepare my heart. Prepare my mind. Prepare my life. How are you going to change me? Change me, O God. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, magbago ka na. Wow, lakas ng loob. Ulitin natin, sabihin sa katabi, magbago ka na. Sabi ng katabi mo, look who's talking. Magbago ka na. Alam niyo mga kapatid, kung babalikan natin, kahit sa kwento ng paglikha ng Diyos, bahagi ang salitang pagbabago. Kung babalikan natin ang aklat ng Genesis, yun nandito kanina, napapicture sa akin na pinakamatagal na dito, si sister, 38 years, nasa na ba siya? Ang apelido ay Genesis. Ayun, si nanay. Sabi niya, Father, hindi ko makakalimutan kasi ang apelido ko, unang aklat ng Biblia, Genesis.
Hindi ko nga nakalimutan. Kung babalikan natin ang aklat ng Genesis, sa kwento ng paglikha ng Diyos sa mundo, bahagi ang pagbabago na araw-araw may nababago. Araw-araw may bago sa paglikha ng Diyos. Kaya kapag may pangit na nangyayari sa buhay mo, halimbawa ngayon, marami sa inyo galing sa trabaho. Minsan, kapag hindi maganda ang takbo ng araw mo, napagalitan ka, nagkamali ka, binwisit ka, natalo ka. Alam mo, minsan nasasabi mo, napakapangit ang buhay na ito talaga. Wala nang magandang nangyari sa buhay ko. No. Hindi pangit ang buhay mo, pangit lang ang gising mo. Mamaya, matutulog ka. Tapos na. Bukas, hindi ibig sabihin ng pangit, mali na nangyari kahapon, mauulit muli. Anong sabi? Every gising is a new blessing. Every gising is a new beginning. Kaya sa paglikha ng Diyos sa mundo, araw-araw may bago. Bahagi ng kwento ng buhay ng tao ang pagbabago. Kaya huwag kang matakot. Kung kailangan mong harapin ang katotohanan, kung sinabihan ka ng katabi mo, magbago ka na, huwag kang magalit. Ba't sasama ang loob mo? Pag sinabihan ka magbago ka na, anong sagot mo? Sure. Sabay tayo. Sabay tayo. Hindi porkit pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Hindi porkit hindi naging maganda ang simula, hindi ka na pwedeng magkaroon ng magandang ending. Of course not. What you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. Kapag po ako ay magkakasal, ang tinatanong ko lagi sa aking ikakasal, lalo na yung mga young couples, kapag po may kasalang bayan, huwag nyo nang patagalin. Hindi nyo kinakailangan maging kasing garbo ng mga artista para ikasal. Ang mahalaga yung basbas ng Diyos kaysa sasabihin, kaysa sa pipicturean kayo, kaysa sa ipopost ninyo. Pag magkakasalo ako ng mga young couples, ito yung basic na tanong. Bakit gusto nyo nang magpakasal? Minsan nagugulat ako sa sagot. Sasabihin sa akin, kasi po Father, matagal na kaming magkasama rin, kaya pwede na kami magpakasal. I think time na para magpakasal. Sabi ko, bakit? Gano'n na ba kayo katagal magkasama? Siguro mga 8 months na rin. Wow! Tagal 8 months. And you decided. Pero ito yung classic na sagot pag tinatanong. Baka yung mga mag-aasawa dito, balikan nyo nga ho kung ito ang sinagot niyo sa pari nag-interview sa inyo. Pag tinatanong kayo, bakit gusto na magpakasal? Ano ang classic na sagot? Sapagkat Father, gusto na po namin lumagay sa tahimik. Mga ikinasal, kayo po ang tatanungin ko. Yung totoo, tumahimik ba nung kinasal kayo? Ang bilis yung sagot, ganun kagad. Sabi kung pwede nga lang ibalik Father Yan yung tanong no? Tapos pag tinatanong ko, bakit gusto mo na magpakasal? Tatanungin ko yung babae, ano bang nagustuhan mo sa kanya? Sabi ko, Diyos ko, ikakasal ko na kayo, wala ka pang maalalang maganda sa kanya. Sabi ko, siyempre, hindi naman perpekto yung pakakasala mo. I am sure. Nung bago kayo kinasal, marami ka nang nakitang kapintasan niya. And what happened? After the wedding day, oh Father, there is more. Amen? Sabi ko, siyempre, hindi naman perpekto yung pakakasala mo and never siyang magiging perpekto. Ano yung mga hindi mo masyado nagustuhan sa kanya? Ay naku, Father, pikon yan. Laging late yan sa date namin. Saka lagi pumayintang ulo niyan. Kita mo na, ang dami mo nasabi. Kapag maganda, wala kang maalala. Kapag kapintasan na, ang bilis Kanina ho, may nagdala sa akin at pinasyal ako sa Louvre. Yan na naman kayo. Wow. Pero may maganda ho akong
maganda yung lugar, pero may magandang akong natutunan. Ito'y tungkol sa buhay ng mga tao dito. Tinanong ko si sister kanina, magkano po ang entrance dito? So may mga discount din naman. Tapos sabi niya, meron pong discount kapag POD. Ano po yung POD? Ano yung POD? People of Determination. Sa atin ang tawag, PWD, Persons with Disability. Nakita niyo yung pagkakaiba? People of determination. Hindi persons with disability. Anong tingin mo sa kahinaan ng mga kasama mo? Paano mo tinitignan ng isang kapamilya, kaibigan, katrabaho mo, kabrother, kasister mong nagkakamali? Lesser person than you? Lesser member of the family? Lesser member of our community? Perseverance. Huwag kang matakot, una, higit sa lahat, harapin mo kung ano yung mga dapat baguhin sa'yo. Araw-araw. Do not be afraid. Show your wounds. Kaya nga, nung kinasal kayo, pinapaalala, ang niyayakap mo, ang tinatanggap mo, hindi lang yung kagandahan, kalakasan ng tao, pati ang kapintasan at kahinaan niya, at ganyang-ganyang kaminahal ng Diyos. Kung babalikan natin, Lord, ang dami kong ginawang kalokohan in the past. Ang dami kong ginawang mali. And here I am. You still love me. You still believe in me. So paano tayo sa isa't isa? Minsan may isang mag-asawa na araw-araw silang nag-aaway. Walang araw na hindi sila nag-away. Isang araw, pag-uwi ng mister, tinawag niya yung kanya misis, sabi niya, Ma! Sabi ng misis, ano ka ba? Tawag ka ng tawag para ka nawawala. Alam niyo, pagkakita ng mister sa misis, niyakap niya ng mahigpit yung misis. Sabi ng misis, ano ka ba? May payakap-yakap. Ano ba nangyari sa'yo? Pagtapos siyang yakapin, hinalikan siya ng hinalikan. Sabi niya, ano ba yan? Ang arte-arte mo, para kang bata. Ba't pahalik-halik ka pa? Kayo, ganyan kayo kuminsan, tanda-tanda na natin, may pagganyan-ganyan ka pa. Tapos, pagtapos siyang yakapin at halikan, ang ginawa ng mister, itinaas siya at inikot-ikot. Sabi niya, ibaba mo nga ako, ano ba nangyayari sa'yo? Sabi ng mister, alam mo ma, nagsimba ko kanina. Sabi ni Father sa misa, mga kapatid, yakapin ninyo ang krus ng buhay ninyo. Yakapin ninyo ang mga problema ninyo. At itaas nyo sa Diyos lahat ng pahirap sa inyo. Sabi niya, walang yaka. May payakap. Kaya mamaya pag kayo biglang niyakap ng asawa ninyo, baka maalala nyo ito. Sabi ng misis, walang yaka, may araw ka din. Ganyan tayo kuminsan sa isa't isa, no? Sino yung huling taong pinagbantaan mo? Right now, we cannot hide from God. Meron ka bang gustong bawian? Dahil niloko ka, sinaktan ka, ginamit ka, siniraan ka, iniwan ka. Dumating yung misis, isang araw, sabi niya, Pa! Oo ma, bakit? Halika. Alam mo, nagsimba rin ako. O talaga? Next week, isasama kita kay Father? O talaga? Ang sweet naman ni Mama. Bakit? Di ba nagkasunog sa kabilang barangay? O, sabi ni Father kanina, mga kapatid, next week, lahat ng hindi nyo na kailangan sa bahay, dalhin nyo na po dito. Lahat ng pwede nyo na ipamigay, dalhin nyo na po dito. Sabi nyo, grabe naman, ikaw tinaas, ako pinamigay.
Hanggang kailan natin gagawin yan sa isa't isa? Gusto niyong gumante? Tuturuan ko po kayo. Kung gusto mong gumante, mabuhay ka ng mabuti. Amen? Kung gusto mong gumante, mas piliin mong maging mabuti. Huwag mong hayang sirain ni numan o ng anuman ang iyong kabutihan. You are more than their mistakes. You are more than their sinfulness. Ang patawarin mo, kakayahan mo. Pero ang baguhin mo, kapangyarihan ng Diyos. It is not your power to change them. You just have to forgive them and allow God to do His part to change the person. Pero mga kapatid, sa buhay, pwede ring may mga bagay na hindi dapat mabago. Kung may mga bagay na dapat handa mong baguhin at ipabago sa Diyos, may mga bagay din na pinapaalala ang Diyos na sana huwag magbago. Ilan sa inyo dito naranasan na ang nasabihan na ng ganito, alam mo, nagbago ka na. Hindi ka ganyan dati. Anong nangyari sa'yo? Pag umuwi ho kayo at dumadalaw, pag nag-online nag-zoom kayo, pag nakikita kayo, sinasabi ba nilang, parang nagbago ka na? Yung mga kabataan, mayroon silang pinausong acronym na, I don't know if you still remember, YOLO. Y-O-L-O. Ano ibig sabihin? You only live once. Kaya anong sabi nila? Enjoy life because we only live once. And that is true. You live your life one at a time. Isa-isa lang. And enjoy life. Pero hindi dapat para lang maging masaya kahit mali at masama, gagawin mo, papatulan mo. Kaya may maganda pong dinugtong si Mother Teresa of Calcutta. Nung palang panahon niya, somehow, meron siyang ganoong reflection. You only live once. And then, she gave us yung kadugtong nung YOLO ng mga kabataan natin ngayon. She said, you only live once. But if you make it right, once is just enough. Hindi mo kailangan ng mahabang buhay. Ang kailangan mo, tamang buhay. Kaya ho yung aming mga pinapakain sa Quiapo every Thursday morning, yun ang lagi kong pinapaalala. Nandito kayo hindi lang para kumain. Dapat nandito kayo sa tatlong dahilan. Gusto nyong makinig, gusto nyong maniwala, gusto nyong magbago. Yun ang huwag nating kalilimutan. Dapat araw-araw, para tayong mga estudyante, nakahandang matuto, nakahandang magbago. Now, when I was new in the seminary, sa minor seminary, nung ako'y naging pare, yung pangarap ko maging teacher, nagkatotoo. Pari na ho ako, na-assign ako sa minor seminary, high school seminary. And maniwala kayo sa hindi, sa ganitong kulit ko, I was assigned as the prefect of discipline. Alam niyo ho, nung ako ay na-assign as prefect of discipline, ang una ko pong natutunan, hindi mag-alaga ng bata, mag-alaga ng isda. Kasi meron po doon isang matandang pari dati, siyang in charge ng garden. Kaya yung aming mga pets siya rin, matanda na ho ito. Retired but not yet tired. Nagtuturo pa rin ng Latin, nagpapakumpisal, nagmimisa, and he is in charge of the garden. Sabi ko mo, Senyor, gusto ko magkaroon ng aquarium. O sige, punta tayo ng Cartimar. Bumili kami doon ng isda, aquarium, accessories. Pagpunta namin pagbalik namin ng seminary, sabi ko, Monsi, ipa-assemble mo na, dadalawin ako ng mga pamangking ko sa linggo. O sige, inassemble. Sa Guadalupe ho yun, sa Makati.
Nung inassemble, sabi ko, parang ang onti naman ng isda. Pumunta ako ng Guadalupe, tumawid ako ng EDSA. Di ba may askal, asong kalye? May pusakal, pusang kalye. Yung sa akin, iskals, mga isdang kalye. Binili ko doon sa bangketa sa Guadalupe. Pagdating ng seminaryo, dinagdag ko sa aquarium. Pagdating ng Sunday, dumating yung pamangking ko, sabi ko, I want you to meet my new friends in my office. Pagdating namin ng office, sabi ko, meet my new friends. Sabi ng pamangking ko, Uncle Father, patay naman eh. Pagtingin ko, lahat ng isda lumulutang, patay. Sabi ko, anong nangyari? Napahiya ako. Naalala ko nung dinagdagan ko ng isda, nilagyan ko ng chlorine. Nakalagay kasi to become clean and clear. Kaya pala nung dinadagdagan ko yung mga isda, gumaganyan-ganyan. Sabi ko, siguro naninibago lang kayo. Masasanay din kayo. Yung pala namamatay na. Kaya pumunta ako kay Monsi, sabi ko, Monsi. Sabi niya, bakit? Monsi, namatayan ako. Sino? Hindi, yung mga isda. Tumawa siya ng tumawa. Sabi ko, Monsi, ano ka ba? Sabi niya, Father Hans, you are learning. You are learning. And that was the first lesson I learned as the prefect of discipline. To learn. Akala ko alam ko na. Akala ko kaya ko na. Never, ever be afraid to learn again every day. Isa ho sa mga pinagtatalunan naming magnanay, naku patay ako, nanonood siya. Isa ho sa mga pinagtatalunan namin magnanay, parang kayo gusto kong malaman. Sabi ko, bakit ba kayong mga nanay, kayong mga babae, pag nagdadala kayo ng bag, kung hindi ang laki-laki, ang bigat-bigat? No? Ang laki-laki, ang bigat-bigat. Sabi ko, ma, ano ba yan? Minsan naalis kami laki ng bag niya. Sabi ko, ma, mag-overnight ka ba? Ang bigat-bigat. Tayo naman nagagalit tayo, ang laki ng bag nila, pero wag ka. Pag nanghingi ka, may Vicks ka, meron. Skyflex, meron. Tissue, meron. Sabon, meron. Lahat naman ang gusto mo, nasa bag niya, nagagalit ka naman. Bakit? Sapagkat bago umalis ang isang nanay, iniisip niya pa rin ang kakailanganin ng pamilya. Sabi ko, ma, ang laki-laki ng bag mo. Ito lang lagi niyang sagot. Bitawan mo yan. Hindi ko pinapadala sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Listen to this. You do not know everything. You are not everything. You do not have anything. Hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. Hindi mo alam lahat. Problema, gagawin mo lahat, kukunin mo lahat. Pag nahirapan ka, aawayin mo lahat. Hindi mo kaya lahat. Happiness is not having all you want, but enjoying all you have. Sa isang episode ng programa namin sa TV Maria, Testimony, tinanong ko yung guest namin, sa kabila ng mga pinagdaanan mong hirap at problema, bakit hindi ka pa sumusuko? Yan ang tanong ko sa inyo ngayon. God knows, magpanggap ka man. Marami kang tiniis, marami ka ng pinagdaanan, bakit hindi ka pa sumuko? Sabi nung guest, mali ang tanong mo, Father. Dapat, bakit ka nagpapatuloy? Huwag lagi mong isipin at takutin ang sarili mo sa mga dahilan para umayaw ka na. Araw-araw, tulungan mo ang sarili mong maniwala na mas maraming paraan para magpatuloy ka. Sometimes, your disappointment is God's appointment to you. Yung mga bagay na hindi napasayo, pwedeng plano ng Diyos para sa iyo. Tandaan mo, pag natapos ang buhay natin sa mundo, pare-pareho tayong haharap sa Diyos at hahatulan tayo ng Diyos.
Hindi kung sino ang nabuhay ng mahaba, kundi kung sino ang nagsikap mabuhay ng tama. Hindi kung sino ang gumawa ng marami o nagbigay ng malaki, kundi kung sino ang nagsikap mabuhay ng mabuti. Let us bow our heads. Lord, without you, I can do nothing. I am nothing. But to have you is my all and everything. Amen.